anong masasabi niya sa ating mga dalawang senador, 'di ba? Senator Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, na para bang sila na mismo ang mga nag-aabogado para sa China. Hindi nga ako informed na senador pala sila ng China, no? Hindi rin ako informed na baka naman doon na sila kumukuha ng payroll. Ay, o ganon? baka naman talaga may extra payroll. Hindi natin masabi, di ba? Pero yung mga kilos kasi nila na ganyan, para sa akin, traidor. Hudas. Di ba? Napakalinaw sa ating konstitusyon, no? Philippine territory. Nung bago manumpa, bago naging senador, itong si Rodante Marcoleta, si Alan Peter Cayetano, nagtaas siyang ng kamay, humawak yan ng Biblia, at sinabi nila, I will obey and defend the Constitution. A part of our Constitution is territory. No? Ngayon, ikaw mismo magsasabi na i-give up yung Kalayaan Group of Island na parte ng ating teritoryo. Anong rason niya? Dahil daw outside of our exclusive economic zone. Napakalinaw na meron siyang ignorance sa international law. Bakit? Hindi porke outside the exclusive economic zone mo ay hindi mo na teritoryo. Tandaan natin, ang United States may teritoryo na Guam. Napakalayo sa kanyang exclusive economic zone. Ang Denmark may green mark, di ba? May Greenland, sorry. May Greenland. Napakalinaw. May landmark din. Oo. May landmark din. Napakalinaw na hindi porke outside the exclusive economic zone ay hindi mo na teritoryo. Bakit? Isa sa batayan sa international law para maging teritoryo mo ay tinatawag nating effective occupation. Ibig sabihin, nung res nullius pa yan, ibig sabihin ng res nullius, wala pang pamamayari, ikaw ang nag-control at ikaw ang may effective administration, batay sa international law, ikaw na ang nagmamayari. Anong ginawa ng Pilipinas para magkaroon ng effective administration? Nagpasa ng batas, kininiit yung Kalayaan Group of Island. Nagpasa ng batas, dinefine na partiyan ng teritoryo natin. Gumawa ng local government unit, naglagay ng barangay, naglagay ng mga barangay, naglagay ng airstrip, at bumoboto ang mga Pilipino dyan taon-taon. Ibig sabihin, meron tayong effective control and administration, which under international law is a very strong basis for it to be part of our territory. So, napaka-ill-informed nitong si Marcoleta na turuan pa namang abogado, not only batay sa ating international law, but batay sa ating domestic law, which is, to me, unforgivable.